mga tuko naman yan. Saan ba nang galing yan? Kanina lang puro strawberry ang nandito Asan yung mga prutas namin dito? Bakit bigla na lang naglaho? Paring Kulas, mukhang elosyon lang yon ng butike na yan. Tingnan mo, mag-iingat ka. Nag-aapoy-apoy pa nga yung buntot. Ay nako, bakit ganito ang mga nilalangs dito? Paano naman natin kakainin yan? Bakit mo naman kakainin? Hindi ba? Tingnan mo yung mata niya, kulay white. Hindi ba sabi noong doon kay Gabriel, ang mga kulay white, ang mata, yun yung pwede natin kainin. Pero yung mga kulay red at saka kulay blue at ibang kulay, yun yung mga dapat nating patsyon para makuha natin yung mga pansamantalang weapon natin dito. Ibig sabihin, isa yan sa mga pinakamahinang nilalangs dito. What? Mahina pa ba yan? Ang laki-laki niya no, parang dinosaur. Paringsin, anong gagawin natin dyan? Tatablang kaya yan ang mga punyal natin? Hindi ko alam pero bakit hindi natin subukan? Isa pa mukhang wala yung balak na pakawalan tayo. Kaya kailangan nating pabagsakin. Maliban pa doon tama ang sinabi nyo. Kulay puti ang mga mata niyan. Nangangahulugan lamang ito na parte yan ng mga mahihina at unang klase ng mga nilalang na namumuhay dito. Mukayat ang ibang level ng mga nilalang ang narito. Malayong malayo sa mga halimaw ng ating mundo. Pagmasdan mo ang isang yan, tila yata isang buhay na tangking gumagalaw. Napapaisip tuloy ako kung makakaya-kaya natin na sugatan ang kanyang depensa gamit ang ating mga kasalukuyang sandata. May dahilan kung bakit sinabi sa atin ni Gabriel na kailangan natin ng mga pantasmal na uri ng mga kagamitan dahil sa mga kagaya nila. Oo nga, tila yata ganun na nga ang kalagayan dito. Tila yata kailangan na natin na sa lalong madaling panahon ay magawang makahagilap ng mga soul fragments at mga materyales upang magawa nating makalikha ng mga sandatang kayang tumumba sa mga kagaya nila. Zen, pagmasdan mo ang nilalang na yan. Ang malabuhayang nilalang na nasa harapan natin. Maging ang mga nasa likuran niyong mas maliliit. Tila yata organisadong kanilang pagkilos. Hindi lamang sila mga basta-bastang uri ng buwaya na nariritong nagpapagala-gala. At ang isang yun, ang may mas malaking katawan at tila bang korona. Hindi ba tila yata sa kanya nagmumula ang kautusan ng lahat ng nariritong nilalang? Tama ka. At mukhang pumasok tayo sa teritoryo nila. Napapaligiran tayo ng mga uri niya. Pero wala tayong pagpipilian. Kung dito pa lamang ay babagsak na tayo. Wala tayong karapatang upang magtuloy at hanapin ang prinsesa kung siya ay nasa ikalimang sitwasyon. Kung siya ay totoong nasa ikalimang istasyon. Unang istasyon pa lamang ito at hindi pa nating nararating ang hangganan. Kaya naman, kailangan nating malampasan ito, Fred. Gamitin niyo ang lahat ng kakayang kaya niyo gamitin. Gamitin yung pinakamalakas na sandatang maaari niyong tawagin dahil tinitiyak ko sa inyo, magiging mahirap ang labang ito. Tama ka dyan, Paringsin. Kaya nga, kailangan dito ng kapangyarihan ni Amoy Lupa. Sigurado ako, may nalalaman siya tungkol sa mga kagaya nito. Ay nako. Mukhang mahihirapan tayong kumuha ng pagkain dito. Lalong-lalo na kung ganyang kalaki yung pagkain kailangan nating itumba. Oo nga, pero worth it naman, di ba? Sigurado ako kapag nalapa na natin yan, pag naluto-luto na natin, lalakas din tayo. Hindi ba? Ang sabi sa atin ni Gabriel, ito yung pinakamasustansyang mga karni at mga pagkain, yung nanditong nabubuhay sa mga lupain ng halimaw. Kanya lang, Paringkulas, mukhang ikaw ang trap ng isang yan. Naroroong hinampas ng malaking buntot ng isa sa mga halimaw na buhaya ang binatang si Kulas at mabuti na nga lang ay agad siyang nahila nitong si Fred upang maiiwas sa tiyak na kapahamakan na dulot ng napakalakas na paghagupit ng buntot nitong nilalang. Makikitang naroroong nawasak ang tinamaan ng hagupit ng buntot nito at lumika ng napakalaking butas o hukay sa kalupaan. Uy!
Aliw! Ano yun? Buntot pa lang yun. Ganyan nakalalim yung nagawa. Teka, akala ko naman mga lawang maliliit lang yung nandito. Mukhang mga hagupit ng mga buntot nila yung lumikha nito. Tingnan nyo, ang daming mga maliliit na butas-butas na may mga tubig dito. Kung gayon, hindi mga natural na lawa ang nakikita nating kumpul-kumpul ng mga maliliit na butas na nariritong may katubigan. Maaaring likha ito ng mga pag-atake ng nilalang na yan kontra sa kanilang mga kalaban. Tama ka. Sumasabog ang bawat hagupit ng buntot mula sa apoy na nasa dulo nito. Mukha yata ang mahihirapan sila dito. Lalong-lalo na at sa palagay ko, matibay ang baluting taglay nila. Ang kanilang mga balat na labis ang kapal. Makikita kasi na itong mga malahalimaw na buwaya na naroroong sumusugod kila Zen ay tila bang tinutubuan na ng parang mga lumot at halaman sa kanilang likuran. Ito ay nangangahulugan lamang na labis na ang katandaan ng mga nilalang na ito. Katagalan na rin sa pananatili doon. Ibig sabihin nito, hindi silang madalas na napapaslang o napapatay ng sinuman. Ito ay sa katotohanan nga na maging ang mga veteranong manlalakbay at mga mandirigma o mersenaryong naroroon ay pinakaiiwasan ang lugar kung saan silang nagtungo. Ang kapatagan na tinitirhan ng mga buhayang ito ay pinaka peligroso sa loob ng unang istasyon. Kaya naman kahit ng malalakas at may mga sandatang pantasmal ay hindi nagtutungo doon dahil nga sa hirap na pabagsakin ang isa lamang sa nilalang na ito. Kuya Fred, hindi tumatalab sa kanyang sibat ko. Napakakapal ng baluti niya. Yung balat niya, parang talo pang metal. Lalong-lalo na yung pinakapinuno. Oo nga, kahit ako, mukhang hindi tumatalab si amoy lupa dyan ah. Lalong-lalo na dyan sa parang hari-hari nilang may corona. Anong gagawin natin dito? Wala tayong baon na kayang tumagos sa balat nila. Paano natin kakarnihin yan? Paano natin kakainin yan? At pinoroblema mo pa kung paanong kakainin yan. Hindi mong naisip kung paano muna tayong makakaligtas dito? Kasama na yun. Mas advance nga sa akin, Ninang eh. Kasi, ibig sabihin, kung poproblemahin ko yung kung paano silang kakainin, ibig sabihin lamang nun, di, naresolve na natin yung para sa kaligtasan natin, di ba? Paring Zen, ano nang gagawin natin? Mag-isip ka kaya. Ikaw ang leader natin, di ba? Teka, sinong may sabing akong leader nyo? Ikaw lang naman ang nagbibigay ng mga posisyon sa bawat isa sa atin. Ay, hindi ba? O, sige. Sir Ed, ikaw na lang. Total, ikaw ang pinaka parang matalino dito eh. Sige na. Huwag mo nga akong pobulahin. Isa pa, hindi ko naman kayang kalabanin yan. Bakit hindi nyo subukang atakin ang mga mata? Unahin yon dahil sa mukhang yun lamang ang pinakamalambot na bahagi ng kanilang katawan. Sabi ko na eh, makakaisip ka ng ganyan eh. Ang tanong, paano namin susugurin yung mata niyan? Aber, pati yung mga paa nila, parang kamay pala. Kaya nilang gamitin panangga. Tingnan mo nga yan oh, ang lakas ng depensa nila. At saka hindi silang naghihiwa-hiwalay. Paano nating papabagsakin yan? Akala ko ba, Kulas, magiling ka? Akala ko ba, matalino ka sa mga diskarte? Bakit dito pa lamang eh? Parang namomroblema na tayo. Parang hindi mo na kayang pang isipan ng kaparaanan para pamapagsak ang mga nilalang na yan. Hindi tayong uusad at hindi tayong magtatagumpay na makuha ang soul fragment kung sa mga buhaya na yan ay matatalo na tayo. Tunay nga na matibay ang depensa ng mga buhayang ito. Maliban pa doon ang epekto ng kakayahan nila Kulas, nila Fred, Zen, Jimeno, lahat ng mga mandirigmang naroroon, lahat ng mga antingero. Kahit nang ginamit na nila ang kanilang elemental na karunungan, hindi tumatagos sa depensa nitong buhaya. Kaya naman, hindi mang nais nitong si Zen na sa umpisa pa lamang ng labanan ay tawagin niya ang kanyang tatlong gabay, maging itong si Fred. Tila bang maski na ang kanyang mga arkanghel, kerubin, nagabay, maging itong si Albus ay naroroong ginamit niya na upang matulungan sila sa pagpapabagsak sa mga dambuhalang buwayang ito. Zen, susubukan ko ang pahinain ang depensa ng pinakamalaki sa kanila. Sa palagay ko'y mula sa kanya silang tumatanggap ng kautusan
kung ano ang gagawin na pagsugod sa atin. Susubukan kong pahinain siya at pabagalin. Ikaw nang bahala. Napamagsakin yan. Areglado, akong bahala. Gumawa ka lamang ng daan upang makalusot tayo patungo sa kanilang pinuno. Titingnan ko kung paano siyang mapapabagsak. Aba, tingnan nyo oh. Yung mga baguhan, ang malas naman nila. Hindi ba silang binigyan ng abiso ni Gabriel na huwag silang dadaan dito sa kapatagang ito? Maski tayo, minsan hindi pang dumaan dito ng ganyan kaingay. Hindi ako mangangahas na mapunta sa teritoryo ng mga buhaya na yan. Dahil sigurado, uubusin nila lahat ng mapapakinabangan sa mga baguhan na yan. Kawawa. Mukhang dito pa lamang magtatapos na ang kanilang kwento. Ganon talaga siguro ang kapalaran. Hindi lahat kagaya nating mapalad na nabubuhay ng patuloy dito sa ating paglalakbay. Malas lamang nila dahil walang tumulong sa kanila, walang gumabay sa kanila kung paanong mag-uumpisa ng tama dito sa lupain ng mga halimaw. Ang mga nilalang na yan ay kaya nang magpatumba ng mga nasa antas ng gintong karunungan at kakayahan ng mga manlalakbay dito. Kaya naman, ang mga katulad nila na nag-umpisa pa lamang sa tanso ay siguradong lalamunin ang buhay ng mga halimaw na yan. Kawawang mga nilalang. Tayo na, hindi kong matatagalan na panoorin ang pagkatay sa kanila ng mga buhaya na yan. Mabuti pa nga, umalis na tayo at nagsasayang lamang tayo ng oras dito. Mabilis nang kumikilos ang mga pangkat na kabilang sa alyansa ni Lucien. Mas mabuti pa na kumilos na rin tayo at baka mapag-iwanan pa tayo. Habang may kaparaanan pa upang makalusot tayo sa ibang istasyon ng walang gumagambalang halimaw. Sumabay na tayo sa agos ng hangin sa daloy ng kapangyarihan ng pangkat nila Lucien. Tama. Kung mauuna si Lucien at susundan natin ang kanilang bakas, tiyak walang halimaw ang ating makakasagupa sa daan at mapapabilis ang ating pagdating sa ikalimang estasyon nang hindi tayong napapagod at nauubusan ng enerhiya sa pakikipaglaban. Tayo na, iwala natin yan. Para na rin silang mga patay na naririyan sa pugad ng mga buhaya. Marami sa mga manlalakbay at mersenaryong naroroon ang kinaawaan na lamang itong sila Zen. Dahil hayag sa kanilang lahat na ang kapatagang iyon ng mga buhaya ay isang lugar kung saan hindi nila gugustuhing mapunta. O ika nga ay mga off-limit area. Para sa mga bihasa at may karanasan ng manlalakbay doon. Para na rin itong sementeryo para sa mga baguhang manlalakbay. Dahil sa oras ngang mapunta dito ang sinuman, tiyak pagkain na sila ng mga dambuhalang buhaya. Kagaya ng nararanasan nitong sila Zen. Buong puwersa na ang ginamit nila upang depensahan ang kanilang sarili at sa parehong pagkakataon ay pahinain ang proteksyon ng mga buhaya nang sa gayon ay magawa nila itong pabagsakin o maski na ang pinakapinuno man lamang ay magawa nilang pahinain at matalo. Ngunit sa kabila ng kabuuan ng kanilang kapangyarihan, hindi itong labis na naaapektuhan. Ito ay sa kadahilanan na ang mga kapangyarihang nagmula sa mga antingero at albularyo ay hindi kilala ng sistema ng daigdig na iyon. Sa makatuwid, ang kapangyarihang maaaring magdulot ng katakot-takot na pinsala sa daigdig nila Zen ay posibleng wala lamang silbi o binatbat sa lupain ng mga halimaw sa mundo ng mga kaluluwa at panahon. Kaya nga kahit na ang kabuuan ng puwersa na nila Zen ang ginamit nila, gamit ang kanyang mga gabay, sa tulong na rin ng Fenrir, ng puting general at maging nitong Basilisk, naroroong gasgas lamang ang nagagawa nilang pinsala sa mga kalaban nila. At hindi nababawasan ang bilis at lakas maging bagsik ng mga pag-atake nitong mga halimaw na buhaya. Hanip, kanina pa tayong banat ng banat dito. Parang hindi namang nakagasgasan niya. Mukhang hindi rin silang napapagod. Tayo lang yata dito ang hinihingal. Habang sila, ayan o, tingnan mo, parang mong butiking ang bibilis tumakbo. Lugi. Ano, abort na mission na ba? Paring Kolas, wala naman tayong no choice.
kung i-abort mo ito, paano na tayo? Hindi na tayong oosad? Saan tayong pupunta para mapagtagumpayan yung contract? O di ba, mapapahiya tayo at parang sinabi mo na rin na tama yung mga sinabi sa atin ng mga taong nang maliit sa atin na hindi natin kakayanin ang paglalakbay dito dahil nga sa wala naman tayong kagamitang pantasmal at wala tayong gaanong karanasan. Makwento ka talaga, paring Jimeno. Hinahayaan mo silang magdikta ng magiging kapalaran natin. Eh di ba dapat tayo ang gumawa nun? Kayang-kaya nating mas lakasan at higitan ng kanilang kapangyarihan. Kailangan lang nating malaman kung paano. Tsaka, Zen, alamin mo kung saan ang kahinaan ng mga nilalang na yan para naman maumpisahan nating papabagsak na at makain yung karne nila. Para manalo tayo at mailigtas sa mga kasama natin. Kilos na tayo. Ano ba? Ang babatugan nyo naman eh. Ako na ang mauna. Ngunit tahimik lamang itong si Zen at inoobserbahan ang kaganapan, maging itong si Fred. Ibig niyang malaman kung ang mga buwayang halimaw na ito ay may kaugnayan ba sa mga kaluluwa na naroroong nananahan. Zen, ano bang tinitingnan mo dyan? Di yata may nadiskubre ka? Wala namang masyado pero nagtataka lamang ako. Wala silang mga simbolo kagaya ng mga residente ng nasa kabisera, maging ng pangkat nila kapitan at ng matatanda sa kabilang bayan. Ibig sabihin nito, kaiba sila sa mga kaluluwang naririto. Hindi silang kaparehong lahi o uri. Hindi silang pareho ng pinagmulan. Posible kayang nagmula din sila sa ibang mundo. Posible kaya na napunta lamang dito ang mga halimaw na ito. O baka naman sila ang mga orihinal na mga taga rito sa mundong ito at ang mga residenteng nananahan sa bawat bayan ay mga abot lamang. Mga dayuhan na dito nang nanirahan dahil sa dito silang dinala ng kanilang kapalaran nang masawi sila sa pangunahing daigdig na kanilang kinagisnan. Tama si Ninang. Teka nga, Sir Ed. Napapansin ko lang. Sa bawat may sasabihin si Ninang, parang taga-suporta ka na lamang ah. Lagi na lamang meron kang sekundang, tama si Ninang. Ako, napangalatan kita, Sir Ed ah. Mukhang sumisip-sip ka dyan kay Ninang ah. Sana all sumisip-sip. Umayos na nga kayo dyan at itoon nyo ang inyong atensyon sa inyong kaharap kung ayaw nyong mapuksa tayo dito. At nakakahiya, pinagmamasdan tayo ng ilan sa mga mersenaryong naroroon sa taas ng kakahuyang iyon. Tama si Sir Ed, kanina ko pang napansin nga ang mga individual na naroroon at mukhang pinagkakatuwa nila at nagpupustahan pa kung makakaligtas tayo dito o hindi. Mabuti pa, sundan niyo ako, may naisip ako. Doon nga, dahil nga sa obserbasyon nitong si Zen, napansin niyang ang mga pisikal na pag-atake gamit ang kanilang mga sandatang nagmula sa kanilang daigdig ay tila bang hindi gumagana. Para bang walang nangyayari dito. Para bang kahit anong gawin nila, hindi tumatagos ang kanilang mga pag-ataking ginagawa. Kaya naman naisipan ni Zen, bakit hindi nilang subukan ang gamitin ang astral na kaparaanan? Gamit ang alaala o ang memorya ng bersyon ng Zen na nagmula sa sinaunang panahon. Naroroong inumpisahan nitong si Zen ang paglalatag ng mga patibong kung saan naroroong alam nila at tansyado nilang dadaan ang mga buwayang sumusunod sa kanila. Doon niyang naisipan na imbis nang ilatag lamang ito ng isahan sa mga daanan, lupa o batuhan, naroroong inihanda niya ang patibong kung saan sa oras na maging aktibo ito ay mababalot ang buong katawan ng sino mang maging biktima nito. Sa makatuwid dahil sa dimensional nga ito, mag-aagaw ang magkakaibang parte ng dimensyon sa bawat butas ng mga patibong at maaaring dahil dito ay mapunit ang realidad ng sino mang nilalang na maaaring dumaan dito. Subalit ang problema sa ganitong uri ng pag-ataking ginamit ni Zen, siya lamang ang may kakayahang gawitin ito. Ang kanyang mga kasamahan ay walang ganoong karunungan. Sa makatuwid, kailangan pa rin nila kung sakasakaling gumana ito at makasalba sila sa bingit na kapahamakan na dulot ng mga buwayang iyon. Kailangan pa rin nilang makadiskubre ng kaparaanan kung papaanong ang kanyang mga kasamahan ay magawang ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa mga mas malalakas pang halimaw o nilalang na naroroon. Dahil kung matatandaan nga,
Ang mga buhayang ito ay puti ang mata. Sa makatuwid, pinakamababa sa antas ng kapangyarihan, kalakasan at pagiging peligroso. Ang pinakamalakas, ayon kay Gabriel, ay kulay ube o lilang mata. Pangalawa lamang ang kulay pula sa pinakamalakas. At ang pinakapambihira at hindi pang nakikita ng sino man sa mga manlalakbay na naroroon ay halimaw na sinasabing nagtataglay ng kulay kahel na mata. Ang mga nilalang o ang mga halimaw na nagtataglay ng kulay kahel na mata ay sinasabing maaaring pumantay sa kapangyarihan ng mga bathalang kagaya ni Kriston at ng iba pang mga bathalang nakasalumuhan nitong sila Zen sa kanilang paglalakbay. Sa makatuwid, ganoon kapeligroso ang maaaring makaharap nila kung mamalasin sila. Ngunit ayon kay Gabriel, ni minsan sa kanyang pamumuno sa guild house at sa buong miyembro ng guild ay hindi pa silang nakaengkwentro ng isamang kulay kahel ang mata. Sigurado ka bang uubra yung plano mo paring Zen? Nako, it's now or never. Or we die together here. Kapag hindi yung umubra, abay corner tayo dito. Tingnan mo, tatas na batuhan ang nasa likuran natin. Huwag kang mag-alala, gagana yan. Kung hindi man, mabilis ka naman yatang tumakbo. What? Anong mabilis tumakbo? Ibig mo sabihin hindi ka sigurado dyan? Sabi mo kanina, tiwalang-tiwala ka pa at bilib na bilib ka pa sa sarili mo na gagana to. Teka, wala akong sinabing ganun. Ang sabi ko lang, may naisip na akong kaparaanan. Oo nga pa rin, Kulas. Sabi niya may naisip na siya. Ikaw naman itong nag-assume na gagana tong gagawing pag-atake ni Among Zen. Bilisan mo na lang ang pagtakbo pag hindi gumana. Mga loko kayo ah. Well. O sige na nga. Mabilis naman akong tumakbo. Hindi nyo na itatanong. Nung bata pa ako, runner to. Kasali kaya ako sa marathon. Hoy, mga butiki, dito. Sige, coming. Sumunod kayo sa amin. Pain ako. Huwag niyong isipin ng patibong to ah. Paring Kulas, para namang naiintindihan ka niyan. Kahit sabihin mong patibong yan, susugurin ka ng mga buhaya na yan. Tingnan mo, naglalaway-laway pa nga. Oo nga, yung isa nga maluwa-luwa pa sa sobrang kagutuman. Tingnan mo, umiiyak yung mata. At doon nga ay dire-diretsong sumugod sa kanila ang mga halimaw na buhaya. Dumadagundong ang kanilang paglakad na naroroong tila bang yumayanig pa ang kapaligiran nitong sila Zen. Maging ang mga iilang punong naroroon ay makikitang umuuga at para bang matutumba pa. Ragasa ang apat na mga naglalakihang buhaya at sa likod ay ang kanilang pinuno na para bang may korona. Zen, malapit na sila. Saudiat ko, Fred, gamitin mo ang dibino mong kapangyarihan. Maglagay ka ng kalasag na magsese para sa atin mula sa kanila. At pagkatapos nito, maglagay ka sa likuran nila. Nang sa gayon, hindi nilang magawang umatras. Susubukan ko gawing aktibo ang lahat ng mga patibong na inilatag ko sa oras na makulong natin sila. Ariglado, naunawaan ko. Umanda na kayo, Kulas, Jimeno. Paring Kulas, bilisan mo lang. Huwag kang lalagay-lagay dyan sa gitna. Mamaya, matraps ka dyan kasama nila. Aba, JJ ka. Siguradong magiging haponan ka nila. Nako, wag kang magsabi ng ganyan at saka baka magkatotoo pa yan. Huwag kang mag-alala. Aba, hindi mo rin sigurong naiisip. Isa akong mahusay at magaling na ninja. Tingnan mo lang to. Mabilis akong kumilos. Strong as all the strongest monster in the universe ang kapangyarihan ko. At saka, kaya kong kumilos. As silent as the wind. Tingnan mo to. Isa akong ninja. Teka nga. Asa na sila? Paring Kulas, andyan sa likod mo. Ninja ka pa kasing nalalaman. Teka lang. Time first. Teka nga. Ang bilis naman nila makarating dito. Oo nga, bigla kasi silang nag-blink-blink. Andun pa lang sila kanina sa unahan. Siguro masyadong gutom sa inyo. Kaya ayan, bigla silang nag-teleports. What? Kahit yung teleport, kaya nilang gawin. Parang Zen, GG talaga tayo dito. Siguraduhin mong gagana yung gagawin ng pag-atake. At naroon ngang agad na umilag itong si Kulas dahil nga sa halos tamaan siya ng buntot ng tatlo sa mga buwayang ito na mabilis na naroroong biglang nasa likuran niya na mula sa may kalayuan pang distansya kanina. Lumalabas na isa pa sa katangian o kakayahan ng mga buhayang ito ay ang teleportasyon sa maikling distansya. Naroroon ngang agad na itinaas ni Fred ang kalasag o harang sa likuran ng mga buhayang ito. Kasunod nito, nang makita nilang ligtas na itong si Kulas at naroroon na sa labas ng lugar kung saan kailangang maitaas ang pangalawang depensa. Agad na itinaas nitong si Fred ang harang
upang lumikha ng kwadradong hawla para sa mga buhayang ito. Zen, ito na yun. Ngayon na. Sa tingin nyo ba, gagana yung ginagawa nila? Para silang mga batang naglalaro dyan. Labis ang lakas ng mga buhayang yan. Ano man ang gawin nilang mga parang harang napipitsuging kapangyarihang gamit nila, babasagin lamang ito ng mga buhaya. Oo nga. Akala naman nila, gagana dito ang karunungang tinataglay nila doon sa daigdig na pinagmulan nila. Ay, mga baguhan. Mabilis silang matunaw kagaya ng mga nauna nung nagdaang buwan. Nakikiramay ako sa kanilang mga mahihinang kaluluwa. Iilan sa mga naroroong manlalakbay ay piniling huminto muna at hindi nagtuloy sa kanilang pagtungo sa susunod na estasyon. Ito ay upang mapagmasdan ang inaakala nilang kamatayan nitong si Zen. Lalong-lalo na at nakikita nilang tila ayon sa kanila ay malamya at mahina ang harang na itinaas nitong si Fred. Ito ay sa kadahilanan nga na ang mga dibinong kakayahan at katangian ay hindi nasusukat sa tindi ng presensya nito, kundi sa pagiging puro. Ang kalasag o harang na itinaas nitong si Fred sa paligid ng mga buwaya ay walang sintibay dahil nang subukan itong atake ng mga buwaya gamit ang kanilang mga buntot na nag-aapoy. Naputol ang kanilang mga buntot dahil sa ang pagsabog ay bumuhelta sa kanila. Teka, nakita niyo ba yon? Parang ngayon ko lang nakitang naputol ang mga buntot ng mga buhayang yan. Oo nga, ano ginawa nila? Mukhang may pandarayang daladala ang grupong yan ah. Oo nga. Tila yata tinulungan sila ni Gabriel. Maring binigyan sila ng sikretong kaparaanan o sandata upang madaya ang mga halimaw na naririto. Hindi itong patas. Oo nga, pero ang tanong, magagawa kaya nilang malampasan yan? Buntot lamang ang nagawa nilang mapinsala at sa pagkakaalam ko, may kakayahan ang mga buhayang yan upang patubuing muli ang anumang parte ng kanilang katawan. Tingnan nyo! Ayos to ah! Unlimited! Tumutubo ulit yung buntot nila oh! Isipin mo na lang parang imeno. Anong iisipin ko? Kung tumutubo ng mabilis ang buntot nila, o edi may unlimited tayong karne. Parang Zen, mukhang hindi uubra yan ah. Anong gagawin natin? Ang bilis ng pagtubo ng buntot nila. Parang lahat ng sugat nila gumagaling kaagad eh. Huwag kang mag-alala. Unang parte pa lamang ito ng plano natin. Ibig sabihin, epektibo ang kalasag na ginagamit ni Fred. Magagamit natin ito sa mga susunod pang problema na maaaring makaharap natin sa mga nilalang na naririto. Ngayon, oras na para sa patibong natin. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, nang ikumpas niya ang kanyang magkabilang kamay, lumitaw ang napakaraming bilugang uri ng patibong na dimensyonal na naroroong pumaikot sa pinuno nitong mga buhaya. Tila bang binalot ng iba't ibang uri ng patibong ang katawan nitong nilalang at sabay-sabay itong ginawang aktibo ng binata. Makikita na tila bang unti-unti nagbibitak-bitak ang katawan ng pinunong buhaya at maya-maya pa nagkahiwa-hiwalay ito at naroroong hinigop ng mga patibong na naroroon kasabay ng sabay-sabay na pagsabog nito. Dahilan upang ang mga nakapaligid sa kanyang mga tauhang buwaya ay naroroong magkanda wasak-wasak. Doon ay nakita nila ang pagtalsik ng tila bang perlas na kulay asul mula sa haring buwaya. Agad itong kinuha ni Nicolas, ngunit naunahan siya nitong si Maria. Ayos to ah. Ang ganda naman ng hiyas na to. Zen, akin na lang to. Oy, teka lang. Akong kukuha niyan eh. Sino bang nauna? Doon ay biglaan na lamang naglaho ang mga nagliliwanag na kulay puting ilaw sa mga mata ng mga buhaya. Katunayan na nawala na ito ng buhay. Dagdag pa dito, nang makita nilang malusaw ang mga parte ng katawan ng pinuno o tila bang hari ng mga buhayang ito, makikita ang kumikinang na singsing na naroroong naiwan sa abo nito. Dadamputin pa sana ito nitong si Maria, ngunit mabilis itong kinuha nitong si Nicolas gamit ang kanyang latigo. 1 points? Akala mo makukuha mo pa to ha? Magninenok. Sa'yo na yung hulin. Akin tong singsing. Ayos ah. Ang ganda nito ah. Tingnan mo parang Zen oh.
kumikintab-kintab yung parang oblong na nasa gitnang bato. Ano kayang nasa loob nito? 1 points tayo. Ang galing talaga ni Among Zen. Sabi sa'yo, epekto yon. Oo nga, sabi sa'yo epekto yun. Ikaw kasi wala kang tiwala kay paring Zen. Tika, ikaw ang nagsabing baka hindi gumana yung kanyang gagawing atake at patibong Mahusay. Napakahusay. Ang intense nun. Wow, English. Oo nga, napakagaling nun. Tama si Ninang. Ayan na naman tayo. Teka nga, Zen. Ito ba yun? Mukha yatang ito yung tinutukoy ni Gabriel. Mukha po yatang yan yung mga pansamantalang kagamitan na sinasabi nila na maaari nating magamit upang magawa nating makalaban ng mga nilalang na nararito. Agad na sinuot ito ni Kulas nang walang pag-aatubili. Doon ay biglaan na lamang na tila bang may gumapang na kuryente sa kanyang katawan. Kasunod nito ay nangintab ang kanyang aura. Kasabay ng tila bang paglabas ng kakaibang baluti. Lumitaw ito na kulay berde at asul na naroroong nabalot ang buong katawan ni Kulas dahilan upang mataranta siya dahil sa akala niyang nasumpa na siya at makukulong. Subalit matapos ang ilang segundo ng paglitaw ng baluting ito ay agad na naglaho ito na parang bula. Teka, anong nangyari? Ilusyon ba yun? Ba't biglang nawala? Whew! Akala ko lalamunin ako nung baluting yun. Nasaan na kayang napunta yun? Hala ka pa rin, Kulas. Siguro pumasok sa katawan mo yung balote. Lagot ka, matititano ka nun. Kita mo parang mga bakal-bakal yun. Nako, polluted na yung loob ng katawan mo. What? Hindi maaari yun. Kailangan maalis natin to. Teka, hindi maalis yung singsing. Paring Zen, tulungan mo ako. Putulin natin yung daliri mo. What? Wag! Di bali nandito na lang to. Anong putulin yung daliri? Nahihibang ka na ba? Paano? Bida-bida ka eh. Bakit kasing isinuot mo yan? Hindi pa nating alam kung may sumpa yan. Oo nga, paring Kulas. Ang kirilis-kirilis mo talaga. You're so pathetic. Tingnan mo tuloy. Alam mo, kung ako sa'yo, putulin na natin yung daliri mo. Baka ma-infection pa yan. Sige ka, hindi ka nang magkakaroon ng asawa. Hindi ka nang mabubuhay ng matagal. Tika, tingnan nyo. Teka nga, akin na nga yung punyal mo. Bakit na nang anong gagawin mo? Op! Delikado yan, Ninang. Matalim yan. Anong balak mo? Teka lang, diyan ka lang. Teka lang, Kulas, huwag kang malikot. Uy, nahihibang ka na ba? Paring Zen, hawakan yung baliw na to. Mukhang balak akong saksakin. Diyan ka lang. At naroroon niyang tumakbo itong si Kulas nang makita niyang ihahagi sa kanya ni Ninang ang punyal. Ngunit hindi nga itong huminto si Ninang at mabilis niyang inihagis ng pagkalakas-lakas ang punyal patungo dito kay Kulas, kung saan naman tumama ito sa kanyang puwetan. Aray ko po! Bakit ginawa mo yun? Ang sakit! Ang sakit! Tulong! Paring Kulas, ang uwi mo, wala namang bumaon sa iyong punyal. Tingnan mo, ayun yung punyal nag-bounce-bounce. What? Ano nangyari? Ibig sabihin, invincible na yung puwet ko. May immortal puwet. Ang galing. O ha? Ano? Laban kayo? May immortal akong puwet. Kagaya ng inaasahan. Mukha yatang isang uri ng proteksyon at baluti ang epekto ng singsing na yan. Tila yata nakuha niya ng katangian ng mga buhayang nakalaban natin. Ang napakataas na uri ng depensa. Narinig mo yan, paring Imeno? Di ko naintindihan pero basta alam ko astig ako. Ano? Saksakin niyo pa ako. Hindi akong tatablan. Ako si Kulas, ang may immortal na puwet. Nakita niyo ba? Natalo nila mga buhaya. Sus, tsamba lang yun. Tingnan nyo, sa susunod ng mga makakalaban nila, siguradong mapupuksa na sila. Oo nga, tsamba lang yun. Mauubos din ang swerte nila at kung ano mang mga pandarayang ginagamit nila at tulong na nagmula kay Gabriel. Buti pa, tara na. Wala nang silbi ang magsayang pa ng oras dito. Unahan na natin sila patungo sa kabilang istasyon. Baka mapag-iwanan pa tayo ng grupo nila Lucien. Matambangan pa tayo ng mga halimaw sa daanan. Hayaan na natin silang maiwan dito. At suungin ang mga halimaw na galit na galit. Oras na bumalik sila sa pagkabuhay. Tama, kung hindi pa silang aalis dyan,
Maya-maya ay lilitaw ang panibagong pangkat ng mga buwaya at panibagong pinuno nito. At siguradong hindi na silang papalarin pa. Ngunit ang sistemang ito ay tila bang alam na nitong si Zen at may ideya na rin siya. Lalong-lalo na dahil nga sa mga katotohanang ang bawat tila bang pinuno ng halimaw na naroroon ay maaring magbigay sa kanila ng mga kakaibang kagamitan, kasangkapan, armas o mga bagay na kayamanang maaring magamit nila. Alam nitong si Zen na may posibilidad naroroong muling mabuhay ang mga halimaw ng kapatagang iyon. Kaya naman bago pa silang magdiwang ng lubusan, ay agad niya nang niyaya ang kanyang mga kasamahan upang lisanin na ang lugar na iyon. Mabuti pa mga kasama, umalis na tayo dito. Masama ang pakiramdam ko sa kapatagang ito. Sigurado akong may iba pang halimaw ang maaring lumitaw dito. Mabuti pa, pagpatuloy na tayo. Kulas, ingatan mong singsing na yan. Di pa natin alam kung paano yung matatanggal sa daliri mo, pero sa tingin ko ay malaking tulong yan para sa'yo upang maprotektahan ka. Huwag kayong mag-alala. Gagamitin ko to sa kabutihan. Magiging bayani ako at tutulungan ko kayo sa oras ng kagipitan. Alam ko namang mahihina kayo pero dahil nandito si Master Kulas, worry not. Ako ang bahala sa inyo. I will defend you. Come on boys, follow me. Dito tayong dadaan. Ako ang may hawak ng mapa. Kaya sa akin kayo sumunod. Dito tayo sa kabila. What? Uy, akin nga yung mapa nandito. Bahala ka dyan pa rin, Kulas. Sa'yo na yung mapa. Ayokong maligaw kasama mo. Mamaya marami pang mga tuko ang nandyan. Ay nako, ang hirap nyo naman kumbinsihin. Mamaya na nga lang. Uy, parang Jimeno, pahingin yung kinakain mo. Hindi ka nag-aalok Oh, ito na. Nakita ko doon Parang masarap kasi. Tika, may natira pang kunting mga karni doon sa mga crocodile. Dalhin na natin para mabaon natin at mga karni doon at maehaw. Naroroon nga ang buhat-buhat nitong si Jimeno at Kulas ang tang-isang mahabang buntot mula sa mga buhayang nakalaban nila. Balak nila itong lutuin, oras na makarating sila sa isang mas ligtas na lugar. Naglalakihan ito at sasapat para sa kanilang lahat. Alam nila na iyon ang pagkakataon na nila upang matikman ang sinasabi nitong si Gabriel na walang singsarap at sustansyang mga karne ng mga halimaw ng kalupaang iyon. Gabriel, kagaya ng sinabi mo, naman mana ng mga ipinadala ng 3 gurang na yon, ginawa ko. At anong nalaman mo? Kamusta ang kanilang unang sabak sa lupain ng mga halimaw? Hindi ko nga alam kung maniniwala yung mga mata ko, kung tama ba yung nakita ko. Sabihin mo na kasi. Oo nga, sabihin mo na. Ano pa bang inaantay mo? Paano? Napabagsak nila yung hari ng mga buhayang naririyan sa unang istasyon, pati yung mga kasamahan nito. Nagawa nilang paslangin at nakakuha sila ng isang pambihirang singsing mula dito. Imposibleng magawa nila yon. Kahit pa ang mga nasa antas ng pilak at ginto ay iniiwasan ang mga buhayan na iyon dahil sa tibay ng depensa nila. Hindi itong natatagos ng anumang sandata kung hindi itong mataas na kalidad ng pantasmal na uri ng mga patalim. Papaanong nagawa nila yon nang wala silang kagamitang pantasmal o ano pa mang bagay? Gabriel, may ibinigay ka ba sa kanila? Wala. Anong akala niyo sa akin? May kinakatigan. Wala akong ibang tulong na ibinigay sa kanila, kundi ang mga payo lamang at paggabay. Ngunit kung ang iniisip nyo ay nagbigay ako ng mga pantasmal na sandata, nagkakamali kayo. Kung gayon, nagawa nilang talunin ang mga buhaya na yun na iniiwasan ng karamihan sa ating mga mandirigma at mga mersenaryo gamit ang kanilang sariling karunungan at kalakasan. Mukha yatang gano'n na nga. Sige, ipagpatuloy mo ang pagmamanman sa kanila. Naiintriga ako kung bakit sa dinami-dami sila ang ipinadala ng mga gurang na yon, mga bagong salta. Ariglado, alis na kami. Naroroong marahang naglakad itong si Gabriel sa kanyang opisina o tanggapan. Habang ang ilan sa kanyang mga kasamahan ay naroroong nakaupo lamang at sinusundan ang kanyang paglakad. Papaano kaya nilang nagawang matalo iyon nang wala silang sandatang pantasmal?
Mukha yatang hindi mga basta-basta ang mga taong yun. Mukhang magiging masaya ito. May maaasahan tayong makikipagpaligsahan sa pangkat nila Lucien at ng iba pang nasa antas ng platinum na mga mandirigma. Mukhang gano'n na nga. Kung dito pa lamang at wala silang eksperyensya, nagawa na nila ang matalo ang mga buhayang iyon. Ibig sabihin, may potensyal sila upang magawang marating ang susunod na estasyon. Pero masyado pang maaga para isipin yan. Masyado naman yata kayong nagtitiwala sa magagawa ng mga baguhan na yon. Di hamak na mas malakas naman doon sila Lucien at ang iba pang mga mandirigma, lalong-lalo na kung makilahok pa ang mga nasa antas ng platinum. Sigurado ako, magiging parang mga batang paslit na lamang yan. Tsamba lamang ang nagawa nilang pagkatalo sa mga buhayang iyon. Siguro naman kahit tayo, magagawa nating ibagsak ang mga buhaya kung pagsisikapan natin. Di kang nakakatiyak dyan dahil mismong ang hari ng mga buhayang iyon ay nagawa nilang matalo. At sa napakabilis na sandali lamang. Kung tutuusin, ang pangkat ng mga mandirigma, ang kumpletong grupo ng mga bihasa sa paglalakbay sa lupain ng mga halimaw na kinabibilangan ng 7 miyembro ay magagawang talunin ang hari ng mga buhaya kung pagtutulungan nila ito sa loob ng kalahating araw. Imposible. Kalahating araw. Napakatagal naman yata nun. Inagawa nga ng mga baguhan ng wala pang 1 oras. Yun ang punto ko. Base sa aking karanasan, nang ako ay naglalakbay pa at isang mandirigma pa din. Inabot kami ng halos 1 buong araw bagong mapabagsak ang 10 buhaya kasama ang reyna at hari nito. Ngunit kung nagawa nilang ibagsak ang hari at ang mga tauhan nito sa ilalim ng 1 oras, ibang usapan ito. Kailangan nating bantayan ang mga taong yun. Gusto kong malaman kung ano ang lihim nila. Gusto kong malaman kung saan nagmumula ang kalakasang taglay nila. Iniisip mo ba na maaaring may pagkakataon at tsansa na ang mga taong yun ay makakuha ng isang maalamat na kahel na matang halimaw? Masyado pang maaga para dyan pero may posibilidad dahil ang mga kagaya nila ay maaaring umakit sa ganoong uri ng nilalang upang magpakita sa kalupaan. Ngunit hindi ko pa rin natitiyak, maaaring tsamba lamang. Tsamba lamang at nagkataon na nanalo sila. Hay nako, napagod ako dun Ang bigat-bigat naman ito. Mabuti na lang talaga at dala-dala ko to. Sabi sa iyo magaling tong mga dala-dala nating patalim na kinuha natin dun sa ilalim ng kaharian nila Vladimir. Kita mo, nabalatan ko kaagad. Ang galing-galing talaga nito. Tingnan mo, ituhog mo na dyan paring Imeno para naman mailuto na natin kaagad. Naihanda mo na ba yung apoy doon? Oo, ayos na yung apoy. Ito na lang na pagkain ang inaantay. Sabi ko sa iyo dapat dinala pa natin yung asin. Tingnan mo, ang tabang-tabang nito sigurado. Ayos na yan. Pangdagdag pa kasi yun sa bigat. At saka, mahirap kayo magkasakit sa bato. Asin ka ng asin dyan. Kailangan mga natural flavors lang. Kunin mo yung mga nandyan na mga prutas-prutas na yun, Yan ang isawag natin dito sa karne para maging malasa to. Tsaka, sapat na to. Malinamnam naman yata to. Naaamoy ko na ang tagumpay ng pagkain natin. Paring Zen, halika na dito. Tulungan mo na kami para maluto kaagad to. Ligtas na yata tayo dito. Hindi naman advisable para sa atin ang magtuloy-tuloy sa ating paglalakbay nang hindi nagpapahinga. Kailangan nating aralin kung ano ang mga naganap kanina. Kailangan nating pag-usapan kung anong naging epektibong kaparaanan natin upang mag-survive laban sa halimaw na iyon. Tama si Ninang. At isa pa, puting mata pa lamang ang nilalang na iyon. Ganun na kahirap kalabanin
Ano na lamang kung ang makaharap natin mga kulay asol, berde. O wag naman sana pero kung may pulang mata ang makaharap natin ng ganito kaaga, baka mapuksa talaga tayo ng tuloy-tuloy. Mukha yatang hindi umuubra dito ang mga karunungan at kalinangan ng kakayahan na nalalaman natin sa ating daigdig. Ang prinsipyo ng kapangyarihan at epekto ng mga dibino o itim na kakayahan ay hindi kinikilala ng mga nilalang na naririto. Kahit ang dibino kong kapangyarihan ay para bang normal ang epekto sa kanila, maliban na lamang sa kalasag na pinagtibay ko sa tulong ng kapangyarihan ng 7 pakpak ng anghel at ang kapangyarihang basbas na kaloob sa akin ng batalang siniksa. Ngunit kung purong dibino lamang ang gagamitin ko, sigurado akong hindi tatabla ng mga yon. Ibig sabihin lamang nito, hindi silang mga kaluluwa. Dahil kung mga kaluluwa sila, dapat ay tumatalab sa kanila ang dibinong kakayahan mo, Fred. Sa makatuwid, hindi lamang mga kaluluwa ang naririto sa daigdig na ito. At maaaring ang mga halimaw na yon ay ang orihinal nga na may-ari ng mundong ito. Kulas, patingin nga ng singsing na yan. Paano? Puputulin mo daliri ko? Hindi ko matanggal eh. Ang higpit-higpit, parang nakabaon sa daliri ko. Kapit na kapit. Nang tingnan nila ng malapitan ay naroroon nga ang kamanghamanghang disenyo nitong singsing. Ngunit ang inaakala nilang panandali ang singsing lamang. Nang titigan ng malapitan nitong si Zen, nakita niya ang mga simbolo ng isang pantasmal na uri ng kagamitan. Sa makatuwid, hindi iyon basta-basta lamang na uri ng singsing. Isa ito sa sinasabi ng matandang nakausap nila sa guild house na uri ng mga pantasmal na kagamitan at alahas. Sa makatuwid, tangan-tangan ni Kulas ang isa sa mga ito. At ibig sabihin lamang nito, depende sa kanilang swerte. Maaaring hindi lamang pansamantalang sandata o kagamitan ang makuha nila mula sa mga halimaw, bagkos maaaring pala rin sila at makakuha sila dito ng mga pantasmal na antas ng sandata at mga bagay. Kung hindi ako nagkakamali ay pantasmal na uri ito. Pamilyar ako sa mga simbolong naririto. Parehong-pareho sa mga simbolo ng mga kagamitan at kasangkapan na naroroon sa tanggapan ni Gabriel. Mukha yatang pinapalad tayo. May isa na tayong nakuhang pantasmal na uri ng kagamitan. Magaling talaga yung mata ko eh. Nakilala ko kagad na isa itong pambihirang uri ng kagamitan. Kaya nga kinuha ko kagad eh. Baka maisanlapan nitong si Maria eh. Ang bilis pa naman ng mga kamay. Paano? Ako na munang gagamit nito. Total, ayaw namang matanggal sa daliri ko. Mukhang masyado nang na-attach sa akin. Siguro naramdaman niya na sa ating lahat. Ako yung pinaka nakarapat dapat para gamitin siya. Ako yung pinakamalakas sa inyo. Wag na kayong sasama ang loob. No hard feelings. Magkakampi naman tayo dito eh. Maria, wag ka nang magtampo dyan. Malay mo, makakuha ka pa ng marami pang hulin. Teka nga, ano ba yung hulin na kinuha mo doon sa buhayang yon? Bakit ka nagmamadali makuha yon? Dahil isa yun sa mga pakay kong makuha dito, ang mga hiyas na nagmula sa mga nilalang na yon. Ang buong akala ko, makukuha lamang ito sa mga multo o kaluluwa na naninirahan dito. Kaya lang hindi pa ng mga kaluluwang literal ang makikita natin dito. Pero akalain mo yun, sa mga halimaw pa lang natatagpuan iyon. Minsan na kasi akong nakakita nito at walang halos pagsidlan ng kaligayahan ko na makita kong nagluwa ng ganito yung buhaya. Alam nyo ba, napakataas ng value nito sa ating daigdig. Hindi ko pang alam kung saan itong ginagamit pero handang magbayad ng kahit na magkano ang mga mayayaman, makakuha lamang ng ganitong uri. Tingnan nyo ang simbolo na nasa gitna ng kristal na to. Yan ay nangangahulugan na isa itong pambihirang hiyas sa maraming hiyas na naririto. Kapag mas marami ang simbolo, mas pambihira ang bato at mas mahal ito. Kaya naman, sana pagbigyan nyo ako. Ako na lamang ang mangungulekta ng mga ganito dahil sa alam kong hindi naman ito magagamit sa ating paglalakbay. Gawin mo kung anong gusto mo, basta tulungan mo lamang kami kapag kailangan namin ng tulong mo. Pero sana
Huwag tayong umabot sa malalagay sa kapahamakan ng buhay mo dahil na rin sa pagmamadali mong makuha mga hiyas na yan. Kanina lamang ay delikado na sumugod ka habang hindi pang tapos ang pakikipaglaban sa mga buhaya dahil mataas ang posibilidad na ikaw ang inatake nila kung sakasakali. Naunawaan ko at hindi nang mauulit. Maraming salamat sa iyo, Zen. Zen, mawalang galang na pero pwede bang patingin yung braso mo? Tingnan mo to. Ano ang markang yan? Napansin kong lumitaw ito nang magawa niyang mapatay yung buhayang may korona. Marahil ay ito ang tanda bilang katibayan na nagawa mo itong paslangin. Pero di ko alam at maaaring may epekto pa itong iba. Kanina lamang ay wala yan dyan. Mukha yatang may iba pang hindi sa ating nabanggit si Gabriel. Ngunit ano pa man yun, mas kailangan nating mag-ingat at tila yata maraming mata ang nakamanman sa atin. Tama ka, Ninang. Mukha yatang may mga bago tayong tagahanga. Mga manlalakbay. Lalong-lalo na yung mga nagmula doon sa kabisera. Tatatandaan ko ang ilan sa kanila. Tila yata interesado silang malaman ang tungkol sa atin. Sa tingin mo, Among Zen, mga kalaban din kaya sila? Ano kaya ang balak nila at sinusundan nila tayo? Sa tingin ko hindi naman silang kalaban. Di lang nila talagang matanggap na naririto tayong nakikilahok sa paghahanap sa prinsesa. Tila yata wala silang tiwala sa kakayahan natin. Lalong-lalo na at alam ng lahat na wala tayong ni isa mang tinataglay na pantasmal na uri ng sandata o kagamitan. Kaya naman hindi natin maiwasang pag-initan tayo ng mga yan. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi magtatagal. Hindi na natin kailangan pang problemahin ng mga yan. Sa ngayon, kailangan nating aralin kung paano nating mapapabagsak pa ang ilan pang mga halimaw. Hindi sa lahat ng oras ay magagamit ko ang ganong taktika. Lalong-lalo na kung makakalaban natin ay mga nasa pula o kahil na antas ng halimaw. Maya-maya ay naroong humalimuyak na nga sa buong kapaligiran ang amoy ng iniihaw nilang karne ng buwaya. Napakalambot at napakasarap nito. Tama ang sinabi nitong si Gabriel at ng ilan pang nakausap nila na walang singsarap at sustansya ang mga karne ng mga halimaw na naninirahan sa lupaing iyon. Dahil doon, nadagdagan ang kadahilanan nitong sila Zen upang magawang pumaslang ng mga halimaw na may puting mata para sa kalakasan nila at pagpapanumbalik ng kanilang kalusugan at kakayahang espiritual. Dahil nga sa kapag nanghihina ang pisikal na kaanyo-ano katawan ng isang may tangan at karunungang espiritual, kasabay nitong nanghihina din ang kanilang mga kakayahan at kapangyarihan at bumababa ang antas ng mana. Ngunit sa tulong nitong mga karne ng buwaya, para bang nanumbalik ang lahat at tila bang nawala ang pagod nitong sila Zen. Zen, iho, ano ba ang nasa isipan mo at mukhang kanina pang malalim ang iyong mga iniisip? Tungkol ba ito sa mga halimaw o tungkol sa ibang bagay? Iniisip ko lamang kung bakit tayo ang inatasan dito ng matatanda. Sa tingin ko naman ay hindi tanggap ng mga taga-guildhouse ang presensya natin. Maliban pa doon, bakit tayong pinamamanmanan ni Gabriel? Kanina pa tayong pinapasundan sa mga tauhan niya. Alam mo naman na yon. Mga bagong salta tayo dito at maaaring pinag-iisipan nila tayo bilang mga espiya, kalaban o maaaring miyembro ng mga sindikatong kumuha sa prinsesa. Di maiiwasan yun, Zen, dahil tayo ay mga tagalabas. Ang kailangan lamang natin ay patunayan sa kanila na tayo ay kakampi nila at nasa kanilang panig. Ito ay upang magtagumpay tayong makuha ang pinakamataas na grado at antas ng soul fragment na naririto sa teritoryo ng kabisera. Magiging posible lamang ito kapag nagtagumpay tayo sa paghahanap sa prinsesa. Kung gayon ay magpahinga muna kayo dito ng ilang saglit. Mag-iikot lamang ako sa kapaligiran at titiyakin na ligtas tayo. Babalik din ako kaagad. Ibig ko lamang siyasatin ang kapaligiran natin at maaaral kung ano pa mga peligrong maaring suungin natin. Fred, ipagkakatiwala ko sa iyo ang mga kasamahan natin. Kumpirmado na natin at napatunayang epektibo ang proteksyon mo upang hindi tayong mapinsala ng mga kalabang narito.
Pareho din ito kung mga residenteng kaluluwa ng mundong ito ang magtangka sa buhay natin. Gamit ang divino mong kapangyarihan ay sigurado akong mapapurify sila. Pero masyadong maaga pa para gamitin ito at subukan. Sa ngayon, tiyakin mo lamang na walang mga kawatan ang makakalapit sa ating mga kasamahan. Ariglado Zed, bumalik ka kaagad. Hindi na kami makikialampas sa kung ano man ang pinaplano mo, pero bumalik ka kaagad at alam mo namang kakailanganin ka namin sa muling pagkilos patungo sa ikalimang estasyon ng lugar na ito. Ariglado, walang problema. Maiwan ko na muna kayo dito. Parang Zen, kapag may nakita kang masarap dalhin mo dito Huwag mong kaligtaan yun. Parang Meno, maglagay muna tayo ng barikada dito. Para lang siguradong mapoprotektahan tayo sa mga hindi natin inaasahang bisita. Hindi naman siguro lahat dito kasing laki ng buhayang yun. Oo nga, sa feeling ko, yung mga sumusunod-sunod sa atin parang mga sinlaki ng tao lang. Pero kailangan pa rin nating mag-engat, kaya maganda yung ideya mo. Magtayo tayo, tika lang. Di ba may kakayahan ka naman sa elemental? Bakit hindi mo na lamang pasunurin yung mga lopa-lopa at bato-bato sa paligid natin para magtayo ka ng isang dibinsa na hindi basta-basta mapapasok ng mga kalaban? Oo nga no, ngayon mo lang nasabi sa akin yan dapat kanina ko pang ginawa. Responsibilidad ko bang mag-isip para sa'yo? Tika, susubukan ko. Dahil nga sa mungkahin nitong si Meno ay sinubukan naman ni Kulas ang gawin ito. Kaya nga lang ay nabigo siya. Ito ay sa kadahilanan na hindi isang pamilyar na uri ng natural na kakayahan ang naroong nakapaloob sa kalupaan ng mundo ng mga kaluluwa at panahon. Ito ay hindi apektado ng kanyang kapangyarihan at tila bang walang mga espiritu ng mga elemento ang naroong nakapaligid. Sa mga katubid, ano man ang karunungan nitong si Kulas at ng ilan pa sa kanila, kung ito ay umaasa sa purong elemental at espiritual, ay posibleng pabigo sila. Ayos, pwede na to. Sinasabi ko na nga ba, may mga nilalang pang nakasunod sa amin. At kulay asul ang mga mata nila. Ibig sabihin ba nito, mas malalakas sila sa mga buhaya? Naroon si Zen, hindi upang magmanman lamang kundi tugisin ang mga sumusunod sa kanilang mga nilalang. Tila mga tao na magkahalong pusa at iba pang uri ng halimaw ang naroroon na nakasunod sa kanila. Ang ilan berde, ang ilan asul ang mata. Dito ang ibig na subukan nitong si Zen ang kanyang mga naiisip base sa kanilang nagawang pakikipaglaban sa mga buhaya. Ibig niyang subukan ang ilan pang kaparaanan na naiisip niya kung e-epekto ito. Nang sa gayon, mas magiging epektibo ang kanyang pagtatanggol sa kanyang mga kasamahan at hindi silang basta-bastang babagsak sa anumang hindi inaasahang kalaban na maaring nasa mas mataas na antas. Posible yon kahit pang sabihin o sinabi ni Gabriel na ang kapatagan sa unang istasyon ay pawang mga puting mata lamang ang nilalang na matatagpuan. May posibilidad na mga pulang mata ay makita din dito. Katunayan nito ay ang nakikita nitong si Zen na kulay asul at berdeng mata ng mga nilalang. Nangangahulugan lamang ito na malayang nakakapasok ang mga nilalang na nasa mas mataas na antas ng kapangyarihan sa unang istasyon. At doong nagsimula ang pagtugis nitong si Zen sa mga nilalang ng kapatagan. Sandali. Akala ko ba'y kanina pang nakaalis sila Lucien? Oo, kanina pa nga. Bakit napakaraming bakas dito ng dugo at tila bang pakikipaglaban dyan sa mga halimaw na yan? Tingnan nyo, pawang gutay-gutay ang mga katawan. Baka naman kagagawa nito nila Lucien at naiwan lamang dito. Alam mo na, kung mauubos nila ang mga halimaw sa kanilang landas, posibleng may dumating pa upang lapain ang mga bangkay ng nakalaban nila. Kaya siguro ganito ang naganap. Imposible naman na iniisip mo ba ang grupo ng mga baguhan na yun ang may gawa nito? Malabo yun. Hindi ko yung iniisip. Imposible na makarating sila dito ng ganong kabilis at magawa pa nilang ibagsak ang mga nilalang na ito. Isa pa, tingnan nyo. Pare-pareho ang tama. Pinugutan ng ulo. Nasaan kaya yun? Nasaan kaya ang mga nilalang na may gawa nito? Kung hindi sila Lucien, maaari kayang may halimaw pa dito ang makapangyarihang nag-uumpisang salakay ng kanyang mga kauri. Ngunit ang lahat ng nasasaksihan nila ay kagagawan ni Zen. Ang mga bakas ng mga napuksang halimaw ng asul at berdeng mata ay naroroong nagkalat na tila bang pinagpiestahan ng kung anumang halimaw. Dahilan ito upang mas lumawak ang karanasan nitong si Zen sa pakikipaglaban sa mga nilalang ng mundong iyon. At bukod pa doon, nagawang makakuha nitong si Zen ng 2 pang singsing at 1 kwintas mula sa mga nakalaban niyang iilang kulay asul
na pinuno ng mga halimaw. Ayos na to. Isang punyal, 2 singsing, 1 kwintas, 1 hikaw. Okay na yata to. Kailangan ko lang bumalik sa kanila. Lahat ng mga nakuha ni Zen ay hindi mga pangkaraniwang bagay na nahuhulog mula sa mga halimaw. Bagkus, karamihan dito, halos lahat, ay mga pantasmal na uri. Maliban pa doon, ang hikaw na nakuha nitong si Zen ay mas mataas kumpara sa mga pantasmal na sandata at kagamitang nakita niya sa himpilan o sa tanggapan nitong si Gabriel. Isang pambihirang bagay na swerteng nakuha niya mula sa nakalaban niyang halimaw na tila bang higanting toro na nasa isang kuweba na kanyang agad na pinasok nang makita niya. Nagpasya itong si Zen sa mga napaslang niya. Sapat na ito upang bumalik siya sa mga kasamahan niya. Tila bang unti-unti ay nagiging pamilyar na siya sa kung paanong gumagana ang pakikipaglaban sa mga halimaw na naroroon sa lupaing iyon. At mas tumaas na ang kanyang kumpiyansa sa sarili pagdating sa pakikipagdigma dito. Batid nitong si Zen na kung sakasakali man na masadlak sila sa isang ambush ng mga halimaw kagaya ng nangyari sa kanila, ang kanyang kakayahan at karunungan maging ang isang katangian ng kanyang mutya kung saan nagagawa nitong aralin ang mga bagay na nasa kanyang kapaligiran at gumawa ng mga naaayong aksyon o pagkilos upang maging pabor kay Zen ay labis na nagamit niya dito. Ang kakayahan upang makopya ang mga pag-atake, opensa at depensang karunungan ng isang nilalang ay naroroong umuubra din dito. Nagagamit ni Zen at nagagawa niyang kopyahin ang ilan sa mga sa tingin niya ay makapangyarihang pag-atake at proteksyon mula sa kanyang mga tinutugis na halimaw. Kaya naman masayang dumating ito si Zen sa kanilang campsite upang kumain dahil sa pagkagutom sa labis na dami ng labanang kinasangkutan. Ayos pa rin, Zen ah. Parang namasyal ka lang sa parke. Ano, kamusta? Marami bang kalaban sa kapaligiran? Medyo marami nga pero hindi naman tayong mapapahamak at hindi natin kailangang problemahin. Sa ngayon ay maaari na tayong magpahinga dito hanggang sa kinabukasan. Di na natin kailangan pang magmadali dahil maaring maraming nagtatangkang tambangan tayo sa daanan kung gabi tayong maglalakbay. Kaya dito na muna tayo. Habang nagpapahinga itong sila Zen sa kanilang napiling lugar pahingahan, ang ilan sa mga manlalakbay na naroroong halos marating ng hangganan ng unang istasyon ay nakaharap ang 2 kakaibang nilalang. Sa una aakalain na isa itong taong lobo, subalit iba ito. May tangan itong tila bang palakol na may 2 talim. Maliban pa dito, makikita ang 2 mahabang sungay nito at ang nagkukulay pulang mga mata. Anong ginagawa niya dito? Bakit may kulay pulang mata ang narito sa unang istasyon? Bilisan nyo! Tumakas na tayo! Di natin kakayanin ng isang yan! Ngunit nang sumigaw ang halimaw na ito, tila bang naparalisa ang mga naroroong mersenaryo. Kabuuan ay 5 ang naroroong hindi nagawang kumilos at sa isang iglap, sinugod ng halimaw na may palakol na may 2 talim. Sa isang pagwasiwas lamang ng talim na ito, nahati ang mga katawan ng 5 tao at naroroong agad na binawian ng buhay sa harap ng misteryosong halimaw. Kasabay ng pag-alulong nito. Ano yun? Hanggang dito ba naman may yawa? Mukha yatang naghahunting yung mga halimaw ng makakain nila. Mabuti na lang talaga at hindi tayong nilalapitan dito. Siguro takot sila dito sa lugar na to dahil nararamdaman nila ang puwersa ko, ano? Maaring hindi dahil sa iyo kundi dahil sa punong ito. May kakaibang presensya ang pinapakawalan nito na halos para bang masakit sa ulo ng mga nilalang na kagaya ko. Maaring nakakaapekto din ito sa mga halimaw na narito sa kapaligiran. Kung napansin nyo, simula kanina kahit labis ang ingay ni Nicolas ay walang lumalapit ditong halimaw, ni isa man. Napangiti na lamang itong si Zen. Ang kadahilanan kung bakit walang lumalapit na halimaw sa kanilang kampo o base dahil nga sa halos naubos niya na ang mga halimaw sa kapaligiran. Kaya naman matatagalan bago silang matunton ng ilan pang mga halimaw na lagalag.
Ngunit ibig ni Zen na panatilihin na lamunan niya ito sa kanyang sarili hanggat hindi niya pang natitiyak kung epektibo nga ba talaga ang kanyang kaparaanan sa pakikipaglaban at ang kanyang mga teorya ukol sa kung paano magtatagumpay sa mga halimaw na ito. Itutuloy natin mga ka-Midnight ang ating kwento sa susunod na upload natin at sana sapian ng mabuting espiritong muli ang ating mga ay muling sapian ng mabuting espiritu ang ating mga supporters na naging dahilan ng ating special episode kahapon. Kung magkagayon at kapag nangyari ito ay magkakaroon ulit tayo ng panibagong kwento sa kinabukasan. Ngunit kung wala naman ay huwag kayo mag-alala dahil paghahandaan natin ang araw ng upload natin every other day. Kaya naman po mga ka-Midnight, sana ay i-like natin ang kwentong ito at i-share na rin sa ating mga kaibigan at kapamilya. Mag-comment na rin po kung nagustuhan nyo ang ating istorya. Saan hahantong ang paglalakbay na ginagawa nitong si Zen at gaanong kapeligroso ang nilalang na may pulang mata na naroroong pumatay sa 5 veteranong manlalakbay sa lupaing iyon. Sa muli po ay ito si Sir Mar, ang narrator ng Midnight DJ Tagalog Horror Story na nag-iiwan sa inyo ng isang maganda at malamig na gabi.